Ako po si kapatid na Luis Dailag, lokal ng Butolan, distrito ng Zambales North. Ang tungkulin ko po ay panglimang Pangulong Diakono ng lokal. Ako po si kapatid na Lynn Dailag, isang diakonesa at ingat yaman ng aming lokal. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, kami po ay dating mga Katoliko. Kami po ay mayroon talagang santo dahil ang lolo ko po talagang nakatalaga sa pagiging Katoliko. Sila po ay isang nagtuturo din sa Katoliko. Ako po ay lumaking isang Katoliko sapagkat pinabinyagan po ako ng aking mga magulang sa Katoliko at hanggang ako po ay naging high school, ipinasok din po ako sa isang Catholic school. At nung ako po ay naging college, yung ate ko po na doktora po na katapos po ng isang pagkamedisina, siya po ang nag-anyaya naman sa akin sa isang born-again group na Christ Commission Fellowship po. Bago po kami maging mag-asawa ng Kagari, ay parehas po kaming hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, dahil sa hilig kong magbasa ng Biblia, marami po akong naging katanungan at naitanong ko rin po sa iba-ibang relihiyon ito. Pero ang Iglesia lang po ang nakasagot ng mga tamang kasagutan dahil ang mga pagtuturo po sa Iglesia laging nakabatay sa Biblia. Ang paniniwala ko po noon, si Kristo ay Diyos. Dahil sa pagsasaliksik ko at napunta ko sa doktrina ng Iglesia at sa aral ng Iglesia, nakita ko po yung tamang kasagutan na hinahanap ko po dati mula nung bata ako. Natitiyak ko po na ang aral sa Iglesia ni Cristo na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi po yung tiyak na araw ng paghuhukom, hindi po niya alam. Kung Diyos po si Kristo, dapat alam niya yung tiyak na araw ng paghuhukom. Ang Diyos Ama lang ang may alam dahil si Kristo po isusugo siya. Ako po ay naanyayahan ng Kagari na makinig sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na kasalukuyan ay nasa proseso po siya ng pag-anib. Aking nalaman na lahat pala nung aking ginawang paglilingkod, pananampalataya, ay mali po pala. Mali. Sapagkat simula nga po nung aking pagkabata, ang kilala kong Diyos ay si Kristo. At ang kilala kong Diyos ay ang mga rebulto na sinasamba, nagsisimba kami ng aking pamilya noon. Yun pala po ay napakamali at galit na galit po ang Panginoong Diyos sa mga ganong gawain. Nakilala ko po ang tunay na Diyos na itinuturo po sa Iglesia ni Cristo ay ang Panginoong Diyos, ang Ama na nasa langit. Sa kaligtasan po, kailangan po nating umanib kasi nakalagay din po sa Biblia yung utos na kailangan pumasok po sa katawan. Katawan na binabanggit po ng Kagari ay ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang ulo po ay ang Panginoong Hesukristo, ang katawan ay ang Iglesia. Kaya kapag sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo, tiyak po ang kaligtasan. Ako po ang unang nabautismuhan sa aming mag-asawa noong Mayo 1996 sa lokal ng Masinloc, Zambales. At ako naman po ay nabautismuhan sa lokal ng Masinloc noong July 1996 po. Hindi po naging madali sa akin ang maging Iglesia ni Cristo. Sinakripisyo ko bilang seaman dahil sa aral sa amin sa Iglesia, ang natutunan ko, yung pagsamba ay napakahalaga sa amin. So isinakripisyo ko yung kabuhayan na magiging kabuhayan ko at nakita ko naman ang awa ng Diyos na tinulungan din ako. So ang naging trabaho ko dito na lang po sa lupa. Sa bahagi ko naman po ay lalong hindi napakadaling umanim ako sa Iglesia ni Cristo sapagkat sa mga panahon pong yun, ang pamilya ko po, ang magulang ko po ay
isang Katoliko. Ang mga ate at kuya ko po ay iba't iba ang relihiyon. May Katoliko, may born again. At nahirapan po ako yung naging usig po sa akin. Po naming tama. Tama ang kinaaniban namin na relihiyon. At patuloy naming nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay at pamumuhay po namin at sa pagdadala ng aming sambahayan. Totoo, tunay po na ang Diyos, kapag iglesia ni Kristo ka, mararanasan mo siya. Andyan yung pagkalinga niya at dumidinig siya sa bawat panalangin nang lumalapit sa Kanya. Maraming pagsubok. Marami po kaming pagsubok na hindi namin akalain na malalagpasan. Ngunit ito, sumusulong pa rin po, lalo na sa aming karapatan. Dati po kasi wala po kaming tungkulin. Mananamba lang po kami. Hanggang sa dumaan po ang panahon, lumalaki po yung mga anak namin. Ang kagari po, diakono ang unang tungkulin hanggang sa naging pangulong diakono po siya. Ako po dating sa finance, tapos nagkaroon din po ng tungkulin na bilang diakonesa. May pinapalad din po na giging may tungkulin sa distrito sa Buklod. At yun po ay titig namin ay biyaya. Biyaya po sa amin. Pangako po namin sa Panginoong Diyos na dito na kami magtatalaga at dito na po kami mamamatay sa paglilingkod sa Diyos.